إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. Rasul sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, pasasalamat at papuri sa Allah, salawat o sajadratra sa ating prophet na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang kung sino man ang pinakahuli-hulihang humawak sa pananampalatayang Islam. First of all, hindi ako nagsasalita dito sa inyong harapan to be malawak na ang kaalaman. Bagkus, narito ako sa inyong harapan upang iparating sa inyo ang salitang balighu anni walau ayat. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, especially sa ating mga balik Islam, nandito tayo ngayon para mag-Hajj. Nandito tayo ngayon para mag-ukol ng maraming oras para sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, fastabiqul khairat tayo dito. Mas mainam sa atin na mas bigyan natin ng oras ang paggunita sa Allah kaysa paghahawak ng ating mga jawal, ating mga cellphone na hindi naman kapaki-pakinabang ang ating ginagawa. Mga kasamahan ko sa pananampalatayang Islam, isa sa pinaka-importante sa atin, I would like to remind to all of us, especially sa aking sarili, na kahit na nakapagtapos na tayo ng pag-Hajj, matapos man to inshallah, huwag nating kakalimutan ang salitang sala. Huwag nating iiwan sa ating sarili ang salitang sala. Awwalu ma yuhasabu ilayhi 'abdu ila yawmal qiyamati as-sala. Tandaan natin yan. Kahit na nakapag-Hajj ka, kahit nagsadaka ka, nag-fasting ka, kung wala kang sala, useless lahat. Sapagkat ang unang-unang kinukwenta sa ating mga gawa ay sala. Tandaan natin, may isang sala, may isang salita ang mga sinauna sa atin na sasabi nila, ang sala ay yan ang pinaka-katawan ng pananampalataya. At ang mga sanga nito ay yan ang ibang ibada para sa Allah. Pero ang tanong, kahit kailan hindi nagkaroon ng sanga ang isang kahoy hanggang walang katawan ito. Tandaan natin yan. Always remember na ang isang puno hindi magkakaroon ng sanga kung wala itong katawan. At kahit kailan hindi tatayo ang katawan kung walang la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Lalo na sa mga bagong pasok sa pananampalatayang Islam, you need to know who is Allah. Kailangan nating malaman kung sino nga ba si Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sino ba yung sinasamba? Bakit mo siya kinakailangan sambahin? Sapagkat hindi ka magkakaroon ng taqwa kung wala kang kaalaman sa salitang la ilaha illallah. Fa'alam, kilalanin mo, alamin mo kung sinong sinasamba mo. Sapagkat kung malalaman mo kung sino ang sinasamba mo, lalaki ang takwa mo, at dahil doon, marami kang ibadang gagawin. I have a question to all of us. Sa tingin nyo, mag-Hajj ba kayo kung hindi nyo alam kung bakit nyo to gagawin? No. Sa tingin nyo, magsasala kayo kung hindi nyo to alam kung bakit kayo nagsasala? Walang gagawan yan. Pero dahil nalaman natin na ang lahat ng nilikha sa mundo ay para lamang sambahin si Allah, ngayon nagsasala tayo. Pero always remember to everyone na kinakailangan natin malaman na ang bawat isa sa atin ay kinakailangan mag-aral
dahil talibul ilmu faridatun ala kulli muslim. Lahat ng taong nananampalataya sa Allah ay kinakailangan niyang malaman ang kanyang pananampalataya. Maraming taong pumapasok sa Islam, ngunit lumalabas sapagkat siya ay walang kaalaman sa Islam. Tandaan natin yan. Bakit lumalakas ang takwa ng tao? Dahil sa kaalaman. Bakit kinakailangan natin matuto? Para alam natin kung paano natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga kapatid kong mananampalataya, hindi dito nagtatapos ang ating gawain. Ngunit pag sumikapan natin na malaman ang pananampalatayang Islam, sabi nga ni Imam Shafi'i, talibul ilmu afdalun minas salatin nafila. Tandaan natin yan. Ang pag-aaral ay mas mainam sa mga sunnah na sala. Kaya to everyone, you need to focus to build your foundation. Kinakailangan natin fokusan na makabuo tayo ng totoong pananampalataya. Hindi rasa-rasa jidan o pakitang tao, ngunit yung pananampalataya na nagmumula sa puso, nasa isip at ginagawa. Wag na wag mong sabihin Muslim ka kung hindi ka marunong magsambayang, dahil naka-encounter na ako ng isang tao na sinabi niya, I am a half Muslim. Kaya natanong ko siya, kailan pa nagkaroon ng half Muslim? Baka ang ibig niyang sabihin, half Maguindanao siya, half Tausug siya. You know why? Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fi silmi khaffa. Na kung papasok ka sa pananampalatayang Islam, tiyakin mo lang na kumpleto ka. Palagi nating tatandaan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, bilang isang kapatid niyo sa pananampalatayang Islam, magmahalan tayong lahat, magturuan tayong lahat, at huwag na huwag tayong magmalaki sa kapwa nating mananampalataya sapagkat ipinagbawal yon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, sino mang tao ang papasok sa kanyang kubot na wala sa kanya ang baon, ay parang dagat na wala sa kanya ang isang bangka. Ngunit gawin nating bangka ang Quran at gawin nating panagwan ang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at alam kong doon tayo mapapadpad sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito lang nagtatapos ang aking pananalita. Kung meron kayong mga katanungan, nandito ang ating mga alim, mga ulama, nandito sa tabi ko. And to everyone, thank you very much for opportunity para makapagbigay ng konting kaalaman. Shukran, barakallahu fiik.